Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng OAC exemption online. Dahil guys, kinuhanan ko ng OAC exemption ang kasamahan ko dito na uuwi para sa kanyang bakasyon ngayong katapusan ng July. Isang buwan lang kasi ang bakasyon na kinuha niya, kaya pwede na siyang mag-acquire ng OAC exemption dahil 2 months naman ang validity nito. At ginawan ko din ng video para maipakita at maituro ko sa inyo. At mamaya ituturo ko din sa inyo na kung paano kapag nakalimutan ng password, paano mag-account recovery. At kapag nakapag-renew na ng passport, ituturo ko din sa inyo kung paano mag-update ng passport sa inyong PAPSBAM account. At para makapag-acquire na kayo ng inyong OAC exemption ay pupunta kayo sa PAPSBAM website na onlineservices.dmw.gov.ph na ilalagay ko na yung link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali. And after nyo mapasok yung website, ay i-click nyo lang yung let's go. Ilagay nyo na ngayon ang inyong email address at ang inyong password, then click login. Pero guys, kapag ganito ang lumalabas, ay huwag kayong matakot dahil kailangan nyo lang muli ulitin ang inyong pag-login. At inulit ko nga ulit ang pag-login ng email address at ng password ng kasama ko. At nakapag-login na nga ako. At makikita nyo dito na input your pag-ibig ID. I-close nyo lang yan guys kung wala naman kayong pag-ibig dahil pwede naman kayo makapag-proceed kahit walang pag-ibig number. Hindi kagaya dati. Then, eto na guys, kapag nandito na kayo sa inyong dashboard para makapag-acquire na kayo ng inyong OAC exemption, ay i-click nyo yung balik manggagawa na nakalagay sa gilid. At lalabas ito. Mababasa nyo dito, passport data available. Pag-ibig number, not available. Pero i-click nyo lang yang next. At lalabas ito, previous BM contract do not have deployment details. Huwag kayong matakot guys. I-click nyo lang yang close. Then ilalagay nyo na ang date ng pabalik nyo sa ibang bansa. Take note guys na kapag mag-a-acquire kayo ng OAC exemption is ang date pabalik sa ibang bansa or yung flight nyo pabalik sa ibang bansa ang ilalagay nyo. Dahil ang ating OAC or OAC exemption ay ginagamit natin kapag papunta tayo sa abroad or sa bansa kung saan tayo nagtatrabaho. And after nyo malagay yung date ng flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay i-click nyo lang yang next. At lalabas na ito guys. May mga tanong dyan sa baba na kung are you returning to this employer? Are you returning to this job site? Are you returning to this position? At yung pang-apat na tanong na you aware daw na you may face disciplinary action kung mga maling impormasyon ang ilalagay mo. Ang sagot dyan guys ay kailangan nyo lang lahat i-click ang yes. Dahil nga wala namang pagbabago sa employment information nyo. And after nyo maklik lahat ng yes ay lalabas na ito. Evaluator's remarks. At may makikita nyo dyan na pula, print OAC at nakalagay lahat ng information nyo at status completed. So, i-click nyo lang yan guys, kulay pula na print OAC. And after nyo maklik yung print OAC at dapat meron kayong document viewer para makita nyo ang inyong OAC. So, kapag naklik nyo na yan, ay eto na guys. Yan na ang inyong OAC exemption. Ganun lang kadali mag-acquire ng OAC exemption sa inyong PAPSBAM account. So, ang tanong ng karamihan na kailangan pa daw ba magpa-verify ng kontrata kapag nakapag-acquire na ng OAC exemption at babalik lang din sa parehong employer at wala namang pagbabago sa employment information. Ang sagot guys, kapag nakapag-acquire na kayo ng OAC exemption at wala namang pagbabago sa employment information, ay hindi na required ang panibagong Polo Verified Contract. Okay na yan guys, dalhin nyo lang inyong printed valid contract kapag magbabakasyon kayo sa Pilipinas, just in case man hanapin sa immigration. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa or returning workers, no? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers, no? Sila po ay mga OAC exempt. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OAC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers.
hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. So, eto na nga guys, para sa mga nagtatanong kung paano daw kapag nakapag-renew na ng passport, paano daw mag-update nito sa PAPSBAM account. At paano kapag nakalimutan ang password. Eto guys, may mga lumang video ako na makakatulong sa inyo. Paano daw kung nakalimutan na nila ang kanilang password sa kanilang PAPSBAM account? So, kahit hindi ko naman guys nakalimutan ang password ko sa aking PAPSBAM account, ay ginawan ko ng video tutorial gamit ang personal kong account or personal kong PAPSBAM account para mas maipaliwanag ko sa inyo ng maigi. At sobrang dali lang naman guys. And take note guys na kung ano yung unang email address na ginamit nyo sa pag-register sa inyong PAPSBAM account, ay yun lang ang pwede nyo gamitin or pwedeng gamitin sa pag-login sa inyong PAPSBAM or sa PAPSBAM website. Dahil kung may dati na kayong PAPSBAM account pero nakalimutan nyo yung password or email address at gumawa kayo na panibago, ay no record found ang lalabas. Pwede ka lang gumamit ng ibang email address kung itatransfer mo yung old BM record mo papunta sa PAPSBAM. Dahil guys, yung old BM online noon ay iba sa website ng PAPSBAM ngayon. Kaya pwede kang gumamit ng ibang email address. At sa mga hindi naman marunong mag-transfer ng old BM record papunta sa PAPSBAM account, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito, pati kung paano mag-acquire ng OEC exemption online para sa walang idea at mga hindi marunong. So, para sa mga nakalimutan ang kanilang password ng kanilang PAPSBAM account, ay kailangan nyo pumunta sa PAPSBAM website na onlineservices.dmw.gov.ph. Ilalagay ko na din guys yung tamang link sa description ng video na ito para mas madali nyo makuha. After nyo mapasok yung website ng PAPSBAM ay ito yung lalabas. At i-click nyo yung Let's Go. Then i-click nyo ngayon yung Account Recovery. Yang nasa baba guys ng email. So makikita nyo dyan Account Recovery at i-click nyo yan. At lalabas ito at ilalagay mo na ngayon ang iyong email address. Inuulit ko guys na ang email address na ilalagay nyo dyan is yung email address na unang ginamit sa paggawa ng inyong PAPSBAM account. Hindi guys pwede ang panibago lalo na kung dati na kayo may OEC or PAPSBAM account. Dahil guys, bawal nga ang multiple registration at no record found ang lalabas. Kaya sa mga OFW na dumaan sa manpower agency papunta sa ibang bansa at nagkaroon na ng OEC, ay dapat hingin nyo yung email address na ginamit sa PAPSBAM account nyo or sa paggawa ng account nyo. Kailangan nyo itong mahingi sa inyong agency para ma-retrieve yung account nyo. Pero kung wala na kayong chance na mahingi pa sa inyong agency ang inyong PAPSBAM account or yung email address at password na ginamit sa paggawa ng account nyo, ay pwede kayo dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA na bukas sila 24 oras. Pwede nyo ipa-retrieve ang inyong PAPSBAM account sa kanila at pwede rin kayo magpa-print ng OEC exemption mismo sa kanila. Sa mga nagtatanong kung may POA desk din daw ba sa ibang airport, ang sagot guys ay yes. Meron sa Clark at meron din sa Cebu International Airport. Basta guys, International Airport na may dumadaan na OFW ay lagi dyan mayroong POA desk. So after nyo malagay ang inyong email address, i-click nyo yung next at lalabas ito. Ilalagay nyo ngayon ang inyong first name, middle name at last name. And after that, click next. At lalabas ito na are you sure you want to reset and resend temporary password of your account? Click yes. At lalabas ito, account recovery successful. At puntahan nyo na ngayon guys ang temporary password sa email address na nilagay nyo. And take note na nakalagay dyan guys na kapag wala kayong email na natanggap ay puntahan nyo sa spam email. Dahil guys, nandun yun kapag wala kayong natanggap na email galing sa DMW or sa Department of Migrant Workers para sa inyong account recovery. At eto nga guys, may natanggap akong email ng DMW na naglalaman ng aking temporary password. I-copy-paste nyo ito at pumunta na kayo ngayon sa PAPSBAM website. Then, ilalagay nyo na ngayon ang inyong email address and click next. And ilalagay nyo na ngayon ang temporary password na sinend sa inyo or sinend sa inyong email address. And after that, click login. At lalabas na ito guys, change password. Kailangan nyo na ngayon maglagay ng permanent password nyo
At dapat guys, sa dalawang box ay magkapareho ang ilalagay nyo para makapag-proceed. And after nyo malagay yung personal password nyo, click change password. At ayan guys, nakalagin na ako sa aking PopsBomb account. Actually guys, nakakapag-login naman talaga ako, pero ginawa ko lang ang video tutorial na ito para sa inyo. At yung lumalabas na pag-ibig corner, i-click nyo lang yung close dahil wala naman yan guys. So ayan na guys ang itsura ng inyong PopsBomb account. At gaya ng sabi ko kanina sa mga hindi marunong mag-transfer ng old BM record papunta sa PopsBomb account, at hindi marunong mag-acquire ng OEC exemption online, ay ilalagay ko yung mga video tutorial ko sa description ng video na ito para mapanood nyo. Pero guys, just in case na no record found ang lumalabas kapag natatransfer kayo ng old BM record nyo papunta sa PopsBomb, ay mag-manual registration na lang kayo. Click let's go and click register. Paano mag-update ng passport sa inyong PopsBomb account? Napakarami kasi nagtatanong nito guys, lalo yung nakapag-renew na ng kanilang passport. Dahil kapag nag-acquire sila ng OEC exemption, ay yung old passport pa rin ang lumalabas sa kanilang OEC or OEC exemption. And take note guys, sa mga below 6 months na lang ang validity ng kanilang passport na nakarecord or nakalagay sa kanilang PopsBomb account, ay hindi kayo makakapag-acquire ng OEC exemption or kahit makapag-book ng appointment sa POAA. Napakadali lang naman guys ang gagawin nyo para ma-update nyo ang inyong passport sa inyong PopsBomb account. Mag-login kayo ngayon sa inyong PopsBomb account. After nyo makapag-login ay i-click nyo lang yung My Profile. At after nyo mapindot yung My Profile ay i-scroll nyo lang papunta sa baba, dyan sa My Identification. At makikita nyo dyan yung old passport record nyo. Then dyan sa gilid ng passport guys ay i-click nyo lang yung remove. So yung sa akin guys ay inalis ko para may pakita ko rin sa inyo. And after nyo maklik yung remove ay i-click nyo yung add identification para malagay nyo na yung bagong passport information nyo. Then lalabas ito. Dyan sa ID type nakalagay na yung passport. Pero just in case man maglalagay kayo ng ibang ID, for example ilalagay nyo ang inyong pag-ibig number, ay ganun lang din ang gagawin nyo. I-click nyo yung ID type at lalabas dyan lahat ng pagpipilian or yung mga klase ng mga ID. Pero sa ngayon guys ay passport ang ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng bagong passport information sa inyong PopsBomb account. Then ilalagay nyo na ngayon ang inyong identification number or yung passport number. And after nyo malagay yung passport number, ilalagay nyo naman ngayon ang inyong issue date or yung issue date ng inyong passport. And after nyo malagay ang issue date ng passport nyo, ilalagay nyo naman ang expiration date. And after that, i-click nyo na yung submit. At ayan na guys, makikita nyo na ang bagong passport information nyo dyan sa My Identification. At pwede na kayong mag-acquire ng OEC exemption. Kasi guys, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi kayo makakapag-acquire ng OEC exemption para sa mga exempted na sa OEC or makapag-book ng appointment para sa mga OFW na pupunta sa POA kapag 6 months na lang ang validity or below 6 months na lang ang validity ng passport na nakalagay or nakarecord sa inyong PopsBomb account. Just in case man na nakalimutan nyo na ang inyong password at ang inyong email address at hindi nyo na talaga ma-open ang inyong PopsBomb account, ay pwede naman kayo magsadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA. Pwede nyo iparetrieve ang inyong PopsBomb account sa kanila at pwede na rin kayo magpaprint ng inyong OEC exemption doon. Pero guys, para sa mga OFW na may mga employment changes, kagaya ng mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung mga nag-change ng apelyido sa visa, passport at kontrata para sa mga babae, at yung mga galing sa visit visa na naging employment visa, at yung mga first time na uuwi sa Pilipinas, kailangan nyo pa-verify ng inyong kontrata sa Polo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng inyong updated OEC sa POA sa Pilipinas. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat.
See you next time!